Ito yung sa bandang gilid mga kalab. So ayun mga kalab, ay nandito kami sa ibang fish pan mga kalab dahil susurbihin natin para kung may magustuhan kaming fish pan mga kalab ay aabangan, ay ririntahan namin mga kalab. At siyempre yung kasama namin dito ay sila Papa. So, ayun sila. Asa mo na pre? Mo na siya kanina fish pan. So ayan mga kalab, ito na fish pan ay tanawon nila ni Pranyole kung gustuhan ba nila og day. Ta. Asa ba yung gitambakan pre? Kumari pumirta di. Diri ka. Ito yung sinurvey namin mga kalab ay sa bandang sa likod ay ito na yung itsura nila oh. Ayan po yung itsura. Ayan, ito yung sa bandang likod mga kalab. Sa bandang gitna naman mga kalab ay madaming mga nipa, so lilinisin lang natin yan pag makalagay na tayong mga crabs dito sa ating fish pan. Okay naman yung dike nila dito mga kalab ay, so malaki naman, so kailangan pa rin namin tatambakan para sure good. Sa bandang dito mga kalab ay concrete pa rin yung pamirta nila, so okay din mga kalab. O ayan po, concrete. Kapareho lang doon sa ating fish pan doon sa Caloocan. At meron din silang kubo mga kalab. Ayan yung kubo, so medyo nasira na, so aayusin lang natin kung makaringta na tayo. So ayan, medyo na-survey na namin siya. And then syempre, sinurvey namin siya sa likod. And then syempre, sobrang laki niya talaga. Tapos sobrang haba. Yun nga lang nakakaproblema ay sa gitna mga kalab ay medyo madaming mga puno, mga nipa. Ayan. So, para siguro okay lang kasi magagawan pa din niya ng paraan. Pwede daw iaalis yan yung sa gitna. Ipapaalis daw yan. So, lalampasan. So, ito, naglalakad pa din kami sa ngayon. At sinusurvey talaga namin kung ano yung problema dito. At sobrang okay talaga siya. Then syempre sobrang malapit lang din sa kalsada. So okay na okay. Di gaya doon sa namin mga kalab ay sobrang hirap lakarin. Ayan, so dito na naman tayo sa gilid. Ayan, so andun po sa banda ang harap. So dito yung sa likod. Ayan. So dito po yung sa banda mga kalab. Dito po ay sa bandang kanan. Ayan. Ayaw ba? Ay, diba? Ayan, sa bandang likod. So, doon tayo kanina mga kalab. Ayan. So, ito ay papunta na sa harap. So, ito yung sa gilid mga kalab. Medyo madami siyang damo. Ayan. Mabaling ibigan ito European crab. So, ayun mga kalab. Ayun sa dulo mga kalab. Tapos, ito. Tapos, andun din sa dulo mga kalab. Oh. Papuntang doon mga kalab. Sobrang laki niya mga kalab. Gayang-gaya sa fish pad namin. Kaso nga lang, ang nakakaproblema dito yung sa gitna talaga ay madaming mga gubat mga kalab. Ayan, medyo magubat talaga siya, madaming puno. Ayan. So yan mga kalab, ngayon ay another day na naman mga kalab kasi naghahanap talaga kami ng fish pan. So siguro hindi ko alam kung ilang araw kami maghahanap ng fish pan. So sana meron kaming makita. Ayan. So ngayon mga kalab, actually it's already 2 PM mga kalab kaya tuloy pa rin yung paghanap namin ng fish pan. Nung first na pinuntahan namin yung fish pan, ay napakalaki, sobrang ganda. Yun nga lang, ang problema mga kalab, nung pagpunta namin sa gilid at sa harapan tapos sa likod, medyo
sa likod ay parang okay siya. Pero nung nakita namin sa medyo sa harap talaga, oh my God, napakadaming mga kahoy mga kalab. Tapos kung ipatatrabaho namin yung mga kalab, ay gagastos na naman talaga kami ng malaki. Tapos diba, nagpapagawa pa kasi kami ng bahay namin ni Francis. Kaya sa first na pinuntahan namin ay hindi siya worth it siya mga kalab dahil sobrang laki. Kaso nga lang, sobrang laki pa talaga na ipapatrabaho nun mga kalab. Grabe, sobrang laki talaga. Medyo sa kabila mga kalab, yung sa kabila mga kalab sa may left na dike mga kalab ay nabuswang pala siya. So kailangan din po siyang asikasuhin mga kalab para mas tumibay po yung dike. Pero ngayon mga kalab, sa hapon na namang ito mga kalab ay samahan nyo naman ho kaming pumunta ho sa kabilang fish pond po. Actually, itong fish pond na pupuntahan namin mga kalab ay kilala namin siya. So nanguha din kami sa kanila ng tulya dyan noon. May nagsabi lang kasi doon na wag lang daw masyadong maingay. So parang ipapakita ko lang sa inyo is parang montage lang. Ganon. Yung buong fish pond lang talaga. Yun muna lang yung ipapakita ko sa inyo. Wala mo ng chika-chika. So si Francis Makalab ay nandun na siya Makalab. So kailangan natin magmadali. So yan Makalab, ano pa ang hinihintay nyo? Samahan nyo na ako! So yan mga kalab, dahil nasorbe na natin yung fish pond nga rirentahan natin, pero nakita naman natin malaki talaga yung tatarbahuin. So hindi na lang siguro tayo magrenta kasi medyo sira talaga yung mga fish pond nila dito. Tapos actually mga kalab, ang ganda din ng fish pond nila dahil malaki bino. Yung sa gitna ng fish pond nila mga kalab ay wala talagang masyadong mga puno, mga damo. Di gaya nung pinakaunang napunta natin ay sobrang dami talaga mga kalab. Din syempre ang nakakaano din mga kalab ay ano ba ang 1 year be? Kasi 1 year mga kalab ang ibabayad mo ay 80,000. Bakit 80,000 ang ibabayad natin doon? Gaano ba kalaki? Ilang hektarya yon? 6 nga hektarya lang. So 80,000 sobrang mahal talaga mga kalab. So 6 na hektarya. Diba sobrang laki na yun. Yung sa atin bidon sa fish pond, magkano yun? 30,000 at 35. Yung ilang hektar? 4 hectares sa... So mas malaki pala talaga mga kalab doon sa pangalawang nakuhaan natin mga kalab. Sobrang laki talaga yun. So hindi namin kaya mga kalab in 1 year. 80,000 yung babayaran namin. Sobrang laki talaga. Kasi sabi ni Francis, okay na mga kalab kahit maliit siya. Kasi diba medyo maliliit lang naman yung nilalagay namin doon. So yun, parang nagdadalawang isip talaga kami mga kalab. Yes, so to yun mga kalab. So ngayon mga kalab ay punta na naman tayo sa pangatlong pupuntahan natin mga kalab. Magkaparehas din mga kalab. Meron silang fish pond. Yung pangalawang napuntahan natin mga kalab na fish pond ay meron din po silang pangatlong fish pond mga kalab. Titingnan natin, magtatanong tayo kung ano ang pwedeng fish pond na pagrerentahan. Yes. So yun mga kalab, let's go! Ayan. So, mga tulig. Ato lagi ko to. Ito itong get po na to. Tara. Kailangan talaga makahanap tayo ng fish pond para... Yes, nakakamiss kasi magkaroon ng fish pond.
yan mga kalab, andito na tayo sa pangatlong fish pond at nakita natin na sobrang laki. Malinaw mga kalab, tapos parang medyo madali lang po siyang tingnan ng fish pond. Kunwari kung may tao dyan, so makikita mo lang talaga. Kasi isang area lang mga kalab, di ba? O, tapos yung dike nila ay napakalaki. So halatang kakagawa lang po ng kanilang fish pond dito mga kalab. O, tignan niyo po yung dike nila. Ito po yung dike nila. Yan. Tignan nyo makalabo, parang ganito makalabay, sinasampawan nila ng lupa. Ay yung nagasto nila dito daw ay 25,000 makalab yung nagasto nila dito. Hanggang dito lang makalabo. Hanggang dito. Bakit 25,000 B? Lupa lang naman ay nilagay niyan. Lupa lang yan, be, pero kaso hindi yan basta-basta pag ganon mo, pag gananon. Yung mga nagtatrabaho ng mga tao. So yun yung binabayaran nila. Oo. Parang ganito, mga lupa. Yan. Maganda dito mga... Itong lupa kasi mabigat ang lupa dito kasi medyo buhangin nun. Hindi ka pareho sa pispan ay lapok lahat dito ay medyo na buhangin. Ayan, pupuntahan po ni Francis yung nagmamayari ng fish pond. So ayan mga kalab, andito na po si Francis. So ano ang sinabi sa nagmamayari ng fish pond doon? Hindi na daw pwede, be, kasi Hindi pwede. Kasi naglinagyan na nila ito mga similya ay nagbibinta din sila ng mga similya. Anong similya? Yung mabangos, yung inalagaan natin. So ito pala ay lalagyan ng... Dito sila kumukuha ng mga similya. Okay mga kalab. So hindi pala sila naglagay dito ng kanilang mga bangos para ilagay nila dito mga kalab. Ang nilagay po pala ay mga similya. Meron parang ganun, B? Meron. So pinapakain ba sila ng... pinapakain nila. Hindi ba lumalaki ang mga similyang yan? Hindi. Parang ganito. Ganun yan ang kalaki, hindi na yan pakakainin. Kasi pag sobrang laki na, parang ganito, hindi na mabibinta kasi sobrang mahal na daw. So ayan mga kalab, now I know na dito pala nilalagay yung mga similya. Meron silang sariling similya. Okay. Sila yung nagbibinta. So doon, B? Meron ding similya din doon sa kanilang bahay. Okay mga kalab, na-clear na natin mga kalab. So hindi man tayo agad sinabihan ng mga nagmamayari dito, Bino. Para hindi tayo pumunta dito. So yan mga kalab, ngayon ay ito na po yung last mga kalab. Pupunta ho tayo ngayon doon sa fish pond po sa gilid ng bahay nila Ate Jereline. O diba? So ngayon mga kalab, ipapakita ko po sa inyo ang fish pond po sa gilid ng bahay nila Ate Jereline. So let's go. Go, halika na, B. Halika na, B. So yan mga kalab, andito na po kami sa fish pond po sa gilid ng bahay ni Ate Jereline. So kung meron kayong nakikitang kulay green na bahay, ay yan po ang bahay nila Ate Jereline. Yes. Kapatid po ni Francis. Kung hindi pa kami pinaalis sa fish pond namin mga kalab, ay dito talaga yung plano namin mga kalab. Kasi ilang hectares ba to, be? 2 hectares lang. Diba? Sobrang liit lang at... Okay lang yan, be. Kung sana na rintahan natin noon dito. dito sana kami. So ito ay naghahalagang 10K? So naghahalaga po ito ng 10K lang mga kalab kasi sobrang liit lang. laki din mga kalab. Malaki na din siya sa amin mga kalab. Tignan nyo po. Mga kalab, ayan. Yan lang po mga kalab. Sobrang liit lang. So yun mga kalab, punta tayo dito mga kalab para makita natin yung pamerta nila at yung bahay kubo nila maliit. So yun mga kalab, nandito na tayo. So ito pala yung bahay nila, maliit talaga. So ayan po, mayroong pamerta nila din, medyo maliit din. Hindi siya semento, Bino. Ito yan So semento pala siya mga kalab. Tignan nyo po. Maliit lang. Maliit lang. Ayan, so tignan nyo mga kalab, isang tanawin lang mga kalab, makikita mo na yung kung sino yung nangunguha ng alimango, di ba? Yun po yung bahay na Ate Jereline. Ayan. Diba ang ganda? Ang maganda dito mga kalab, kapag meron kaming bibilhin, pwede talaga yung aming pump boat dito mga kalab kasi malapit lang din po sa ilog mga kalab. So sayang talaga siya. So sad to say mga kalab, kaya kami pumunta dito kasi gusto din namin ipakita sa inyo kung gaano kaganda. Kaso nga lang, nung mga kalab, hindi na lang pinagrenta ng nagmamayari ng fish pond dito mga kalab kasi diba, matagal kasi kami pumunta dito kasi hindi naman kasi namin alam mga kalab na papaalisin pala kami doon sa fish pond. Kasi kung alam lang
lang namin ay sana nirentahan na lang na talaga namin to agad-agad. Ayan. Bibibi, no? Oo nga. So, Sayang. sobrang sayang talaga mga kalab. So, yan mga kalab, nakita nyo na po ang 4 na fish pond na pinuntahan talaga natin at sad to say, ay hindi ho talaga pwede. Ayan. So, wala tayong nakita. Pero, okay lang. Ewan ko ba kung 4 ba yun or 3. Basta yun mga kalab, nakita nyo na. Pero, actually mga kalab, napagtanto lang talaga namin ni Francis na kaya din siguro sinadya ito ng Panginoon mga kalab dahil gusto siguro niya na i-focus muna namin sa bahay, di ba? Kasi kapag may fish pond pa kasi mga kalab, parang naano talaga yung nahati yung oras namin. Yes, so magfo-focus muna kami sa bahay namin. Pero siguro mga kalab, dahil meron din na naman kaming bahay ni Francis, sa ngayon mga kalab na hindi pa po natapos ang bahay namin, ay dito muna kami sa bahay ng mama ni Francis habang hindi pa natapos. Pero huwag kayong mag-alala mga kalab dahil tatapusin ho namin ang bahay ni Francis. Yes. Ayun mga kalab, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin sa fish pond. So huwag kayong mag-alala mga kalab kasi as soon as possible babalik din kami sa fish pond namin kapag tapos na po ang bahay namin ni Francis. Tama so yan mga kalab, maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team nagsasabing dapat love lang. Ngayong Pasko